lahat po ng mga pagpapala, lahat po Panginoon ng ito ay tinataas namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay binabalik ko po muna ang gawain po sa ating pong senior pastor kay Tatay Pastor Alex. Amen, amen. Isang mabiyayang gabi po sa lahat ng mga Sunset Prayer Warriors. Amen. At sa araw pong ito, sa hapong pong ito, sa takipsilin na ito, sa basan po ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated, tayo po ay gaganap ng ating Day 194. Praise God. Sunset First Watch Prayer po natin. Gamit po natin ang platform ng Zoom at saka paintulutan ng ating mga tigapanguna. Naka-Facebook live streaming na po tayo. At mamaya ay may lipat na to sa TikTok. At napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Ang topic po natin ay prayer that breaks chains. Kaya pananalangin talaga ay talagang malaki nagagawa nito sa buhay ng bawat mananampalataya. At ang gagamitin po tigapagayag ng salita ng Diyos, ang ating batang pastora sa PF Palinasin Chapter, walang iba kundi si Pastor Melissa Jane Pasul. Nak, is your turn? Amen. Praise God. Narinig po ako ng malinaw po. Loud and clear, loud and clear. Thank you po. Muli po, isang magandang buhay po sa bawat isa sa atin at salamat sa Diyos kasi andito pa po tayo sa church, no? Salamat sa Panginoon doon sa katagumpayan ng practice po namin kanina at kakauwi lang din po ng mga music team. So salamat sa Diyos sa isang buong maghapon na ito. Alam ko po na madaming mga bagay ng pinagkaabalahan ng bawat isa sa buong maghapon pero salamat sa Diyos kasi magkakasama po tayo ulit ngayon dito Amen. sa Zoom. Binabati po na isang pinagpalang gabi po ang ating mga tagapanguna sa buhay po ng ating Bishop Ross, kasama po kay Pastor Mami Glo, kay Tay Pastor Alex, at saka ganun din po kay magandang buhay po, at sa lahat ng mga magigiting na lingkod ng ating Panginoon. Amen. At sa oras, yung ating text po ay matatagpuan po sa Aklat ng Gawa, chapter 16, verses 16 hanggang 28. Sa Gawa, chapter 16, verses 16 hanggang 28. Ganito po yung nasulat. Sabi dito, isang araw nang kami papunta sa Pook Dalanginan, nasalubong namin ng isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu kaya siya nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami ni Pablo at sumisigaw ng ganito, ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng iyan. At noon di lumabas ang espiritu. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga makapangyarihan. Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinakatangan ng ganito. Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubakan sila ng mga pinuno at pinahagupit. Verse 23, pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Pinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Nang maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang sarili. Narito kaming lahat. Purihin po ang Panginoon sa kanyang tayo po'y manalangin.
Ama namin makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, itinataas ka namin, O Diyos. Lord, minsan pa muli mo kaming patawarin sa aming mga kasalanan. Linisin mo yung aming puso, Panginoon, at salamat po sa isang pribileyo na muli makapag-aral kami, Panginoon, ng iyong mga salita sa gabing ito bago kami manalangin mamaya. Lord, Holy Spirit, samahan mo kami, umaamin kami, Panginoon, higit lalo po ako na kung wala yung pagsama mo, Panginoon, Lord, di namin kaya. Kaya Yes, salamat po Lord. sa katagumpay sa'yo namin ibinabalik ang taas na papuri, tunay kang dakila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise Amen. God po. So, hindi po, magandang buhay po sa bawat isa sa atin. At alam niyo po, salamat sa Panginoon dahil napakaganda po ng ibinigay sa atin ng Diyos sa oras na ito. At yung topic po natin kanina, ayun po katulad ng sinabi po ng ating type Pastor Alex kanina, prayer that breaks chains. Amen? So, tunay na alam ko po nananampalataya ako ng bawat isa dito naman po, di ba, na ay nakakita na ng kadena. Diba po, alam naman natin na kapag kadena, di ba po, ito ay ginagamit para malak or pangtali. Amen? Pero alam niyo po, yung kadena na yan, hindi siya yung literal na nakatali yung pag-uusapan natin sa gabing ito. Kundi alam niyo po yun na sa mga panahon kasing ito, ang nais sabihin sa atin ng Diyos na madami kasi sa panahon na ito, hindi literal na nakatali na, alam niyo po yung nakagapos, kundi nakatali, nakakadena sa takot, nakakadena sa kasalanan, nakakadena sa kahirapan, amen, sa kalungkutan, at sa mga bagay na alam niyo po yung mga nangyayari sa past na hindi natin mabitawan. Amen, mga nakatali pa sa buhay natin. Kaya nga po, di ba po, at minsan ang nakakalungkot pa doon, kahit mismo tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, minsan sa buhay natin, habang tayo ay naglilingkod, meron pa din mga nakatali sa buhay natin. Amen po, mga nakagapos pa. Yun ba yung literal na hindi siya literal na nakatali na nakikita natin, kundi alam niyo po yun, mahigpit na nakatali sa ating puso at sa ating isipan. Pero alam niyo po, may good news ang ating Panginoon sa oras na pong ito. At yun po yung ating topic, prayer that breaks chain. Na yung ginaganap pala nating pananalangin na kaya pala nitong i-break yung chain, Amen. yung mga bagay na sa buhay natin. Amen po? Kaya nga po, di ba po, take note po yung prayer, pag walang faith, syempre po, di ba, useless po yan, pag walang faith sa ating Panginoon. Kasi di ba po, yung prayer, nagkakaroon lang siya ng kapangyarihan. Amen, kapag mayroon tayong pananampalataya sa ating Diyos. Kaya nga po, di ba po, alam natin yung sa Hebrew, chapter 11, verse 1, sabi doon, ang pananampalataya ay mangyayari ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi pa man natin nakikita. So yan po yung pananampalataya. Po, hindi lang siya yung sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon na hindi lang basta yung pananalangin, kundi dapat nandoon yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po. Kaya nga po, di ba po, yung ating pananalangin tuwing pag nagbubukang liwayway, di ba po, yung ating dawn watch at ngayon sa sunset prayer, na yung ginaganap pala natin na ito, meron palang kapangyarihan, amen po, mula sa ating Panginoon. Na sa ginaganap natin ito, maaari pala nating maranasan yung kapangyarihan at yung himala ng ating Diyos sa buhay. Kaya nga po, di ba po, ganun na lamang kahalaga, di ba po, sa ay nakaka-join, amen po, sa mga ganito service ng Panginoon. Katulad nga po ng sabi ng ating Pastora Sandra nung nakakaang preaching na po, di ba po, ang topic po ng ating Pastora, there is power in the name of Jesus. Sabi doon, anumang patay sa buhay natin ay kayang buhayin ng ating Panginoon. So, ganun din po yung ating topic natin ngayon, na anuman yung mga bagay na nakagapos pa sa buhay natin, sa kalungkutan man yan, kahirapan, kaya yan i-break ng Panginoon, kapatid, dahil siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang bawat isa po sa atin ay mahalaga sa harapan ng ating Panginoon. Amen po? Kaya nga po yung ating tema po, how can we experience a prayer that breaks chain? Amen? How can we experience a prayer that breaks chain? At yung ating point 1 po ay parang yung topic lang po ng ating Pastor Ashley kagabi, di ba po?
Point 1 po natin, always be humble. Sabi doon kagabi, kapag tayo daw ay matured na mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Amen, hindi na tayo yung nagmamataas pa. Amen po, di ba? Dapat nandoon yung humility palagi sa ating puso. Kaya nga, kapatid, dito sa ating teksto po na ating binasa sa buhay nila Pablo at Silas, meron po bang mali doon sa kanilang ginawa? Di ba po wala naman po? Nagpalayas nga sila ng demonyo at yun ang kalooban ng ating Panginoon. Amen po. Pero pansinin po natin, doon sa verses 22 hanggang 24, sila po ba ay nagreklamo? Kasi ano pong ginawa sa kanila? Pinahirapan sila, pinahagupit, pinahubaran pa. Amen, pinagmalupitan sila Pablo at Silas, pagkatapos nilang magpalayas ng demonyo. Yun naman ay kalooban ng Panginoon, pero bakit nakanasan nila yung mga bagay na yun? Amen po. Pero ganun pa man, kahit nakanasan nila yung mga bagay na yun, nagreklamo po ba sila? Wala naman po tayong nabasa, di ba, na merong nasabi sila Pablo at Silas, na sila ay nanlaban. Amen? Bagkus ano pong ginawa nila? Tinanggap nila yung kanilang sitwasyon. Amen? Tinanggap nila ng buong puso. Kahit na sila ay pinahirapan, amen po, ng mga taong nagsumbong sa kanila doon sa mga pinuno. Kaya nga po, alam niyo po yun, kapag tayo ay nagpapakumbaba sa Panginoon, ito po ay nagbibigay daan para kumilos ang Diyos sa buhay natin. Amen? Pag tayo po ay nagsimulang lumuhod sa ating Panginoon, alam niyo po yun, doon naman nagsisimula din ang Diyos na i-perform yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kahimalaan sa buhay natin. Amen po, kaya nga po mamaya, di ba po, sama-sama ulit tayong luluhod. At alam niyo po yun, kahit na araw-araw yung ganitong service natin, ganun na lang siya kahalaga. Kasi alam natin na sa ating pagluhod, sa ating pagdulog, sa ating Panginoon, araw-araw, oras-oras, merong gagawin ang Diyos sa buhay natin. Amen. At ano pang maganda doon, hindi lang basta sa buhay natin, kundi dadaloy din ito kasama ng ating buong pamilya. Amen po? Kaya nga po katulad ni Abraham, nung time na inihandog niya po si Isaac, di ba po, yung kanyang isang anak na napakatagal nilang hinintay. Amen? Sa harapan ng ating Panginoon. Pero nung hiningi ng Diyos si Isaac, kung papansinin natin, di ba po, nagpakumbaba si Abraham, ibinigay niya yung kanyang anak. Amen po? Kaya nga po parang sa isang puno lang po yan ng kawayan, di ba po, kapag tag-ulan na po ngayon, no? Kapag bumabagyo, anong nangyayari po dun sa kawayan, di ba po, yumuyuko. Pero hindi siya nababali. Amen? Mas lalo pa nga siyang nakikita yung katibayan niya doon. Hindi katulad nung ibang puno, di ba po, na kapag binagyo lang unti, ibang mga kahoy agad-agad. Hindi sila mayuyupik, bagkus mapuputol. So parang ganun din po sa buhay natin mga kapatid ko sa Panginoon. Ano mang bagyo, iba-iba po tayo ng sitwasyon. Amen po. Pero iisa tayo ng Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Meron tayong iisang Diyos na kung kaya niyang pagpalain yung ating kapatiran, kaya din ng Diyos na gawin sa buhay natin. Sabi nga po dun sa nakaraang preaching ko, di ba? Meron tayong kanya-kanyang panahon sa harapan ng ating Panginoon. Amen po. Mayroong sariling timeline ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi si Lord, di ba po, never naman siyang na-late at never din siyang naging advance. Amen po. Siya ay palaging perfect timing sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Kaya nga po, the more na tayo ay nagpapakumbaba po sa harapan ng Diyos, the more naman nagagawa ang Panginoon sa buhay natin. Amen po. Kaya ano man ang sitwasyon mo ngayon, kapatid, hindi yan nalilingid sa harapan ng ating Panginoon. Alam yan ng Diyos. Ipakumbaba tayo, isuko natin sa Kanya. Ayan po, kasi po yung kapag tayo ay nagpapakumbaba, yan po ay nagpapakita sa harapan ng ating Panginoon na, Lord, hindi ko na kaya. Amen? Sinusurrender ko na sa iyo ang lahat. Kaya tayo ay patuloy, palaging magpakumbaba. Amen po? Kaya ito yung ating point 1. Pangalawa po, how can we experience a prayer that breaks chain? Pangalawa po, keep the strong faith. Yun naman po ay matatagpuan natin sa verse 25. Basahin po natin sa verse 25. Sabi po doon, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo.
So, keep the strong faith. So, nakita po natin no, na kung titignan natin talaga yung buong kwento, grabe yung pinagdaanan nila Pablo at Silas. Amen po. Hindi, tama naman yung ginawa nila, nasa kalooban naman ng Diyos, pero nakanasan pa din nila yung sakit, yung hirap, amen po, na hindi, nakanasan pa din nila yung mga sitwasyon na ganun. Pero ano pong ginawa nila? Sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, nung sila ay ibinilanggo, amen po, sabi pa nga po dito sa ating text, di ba po, dun sa pagitan daw nung dalawang mga paa, di ba po, dalawang paa nila, pinatungan ng mabibigat na kahoy. So, grabe. Amen po. Pero anong ginawa nila? Nung maghahating gabi na, umawit sila sa Panginoon, nagpuri sila sa Diyos. Amen? Sila ay dumulog sa ating Panginoon. Kaya nga po, alam niyo po yun kung papansinin natin, sila ay dumanas ng sakit at hirap, pero sila pa din still nanalangin at dumulog sa ating Panginoon. Amen? Kilala nila ang Diyos at alam nila kung sino ang ating Panginoon at alam nila na kaya silang iligtas ng ating Diyos ng buhay. Amen po. Kung titignan nga po natin, hindi na nila hinintay pa na sila ay makalaya doon sa bilangguan bago sila nagpuri sa Panginoon. Kasi di ba po minsan, pansinin po natin, madami minsan mga tao ay magpupuri lang sa Panginoon kapag nakatanggap ng answered prayer. Amen po. Pero kapag, ang nakakalungkot minsan, kapag wala pa yung mga bagay na pinapanalangin, po, yung mga murmur, amen po, mga reklamo, katulad ng mga Israelita nang sila ay papunta doon sa lupang pangako. Amen po, pero tayo, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, hindi po tayo ganun. Amen po. Habang tayo ay nananalangin sa Diyos, kahit na tahimik ang langit, tahimik ang Panginoon dun sa mga bagay na ipinapanalangin natin, patuloy tayong magpapatuloy sa Panginoon. Amen. Patuloy tayong maglilingkod sa Kanya dahil alam natin po na meron siyang at perfect timing sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga katulad po nila Pablo at sila, kahit na sila ay dumanas ng hirap, nakakulong sila, hindi pa man sila laya doon sa bilangguan na yun, pero nagpuri na sila sa Panginoon. Bakit? Kasi kilala nila yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Amen po. Alam nila na kaya silang iligtas ng Panginoon. Kaya nga po tayo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, hindi lang tayo basta lumalapit sa Diyos kung kailan meron po tayong mga pagsubok. Amen po. Ang totoong nananampalataya sa ating Diyos ay nananatiling matatag kahit minsan wala pang sagot ang ating Panginoon. Amen po. Kaya nga po bilang illustration po, parang sa isang magsasaka lang po yan, di ba po? Kapag nagtanim, hindi naman po alam nung mga magsasaka kung yung tutubo po doon sa tinanim nila malusog. Amen po. Magbubunga ng madami. Pero meron silang faith, nandoon yung kanilang pananampalataya, hinihintay nila, tapos dinidiligan nila, inaabonohan, hinihintay nila na yun ay umusbong at magbunga. Amen, nandun yung kanilang pananampalataya. Kaya nga po, sabi nga po doon sa Awit chapter 16 verses 5 hanggang 8, basahin po natin. Chapter 16 verses 5 hanggang 8, sabi po doon, ikaw lamang Yahweh ang lahat sa aking buhay, lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay, kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay, mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga, napakaganda ng iyong pamana, pinupuri ko si Yahweh na sa akin pumapatnubay, at sa gabi, sa budhi ko siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag, pagkat kapiling siya. Amen po. Siyan po yung pananalita na mayroong pananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid po kay Lord, sabi nga po, faith is believing that God is working even when you cannot see His hands. Amen po. Kahit na, alam niyo po yun, minsan kasi dumarating tayo sa mga pagkakataon na ganun, di ba po, na meron tayong mga bagay na ipinapanalangin. Pero, Lord, bakit? Amen po, bakit ang tagal? Bakit parang walang improvement? Bakit parang walang nangyayari? Amen, merong mga
tagpo tayong ganun sa buhay natin. Pero alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, muling alam na po natin yung bagay na ito eh. Pero muli lang ipinapaalala sa atin ng Diyos na kapatid, keep the strong faith. Kaya nga po tayo nasa Prayer of Faith Church po, di ba po? Amen. Dahil tayo ay mga prayer warrior. Amen. Nananalangin tayo para sa buhay natin, sa buhay ng ating pamilya at para sa iba. Amen po sa mga tao nakapaligid sa atin. Kaya nga po, keep the strong faith, kapatid. At pangatlo po, always trust God's process. At yun naman po yung matatagpuan natin dun sa verse 26. Sabi po doon, walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. So praise the Lord po, no? Always trust God's process. Alam niyo po, pinahintulutan ng Diyos na dumanas muna sila ng bagay na yon. Amen po. Sila Pablo at Silas. Pinahintulutan ng Panginoon na sila ay hagupitin. Amen. Pausahan sila nung yun yung mga pinuno. Amen. Na pinagkakakitaan yung babaeng inaalihan ng demonyo. Di ba po? Hinayaan ng Diyos na makanasan nila Pablo at Silas yun. Bakit? Kasi meron pong purpose. At alam niyo po, kung babasahin natin dun sa mga sumunod na verses, yung tao po kasi na nagbabantay kina Pablo at Silas doon sa bilangguan, yun po, yun yung nagbigay daan para maligtas siya kasama yung kanyang buong sambahayan. Kaya nga po doon sa verse 31, kung babasahin natin, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kaya nga po, kung titignan natin yung buong kwento na to, alam niyo po yun, nung time na nagbukas na yung mga bilangguan, amen, nakalabas na, nakalaya na sila Pablo at Silas, nakalag pati yung mga tanikala na nakatali sa kanila. At alam niyo po, tumakbo yung nagbabantay sa kanila. Bakit? Kasi syempre, pananagutan niya po yun dahil siya yung tagabantay. At grabe yung takot niya. Pero alam po, ang sinabi sa kanya nila Pablo at Silas, 'di ba? Sinigawan nila at sinabi nila na nandoon pa sila. At alam niyo po, nagbigay daan 'yon para maligtas 'yun yung tagapagbantay nila kasama yung kanyang buong sambahayan. Kaya nga po minsan dumaranas tayo ng mga pangit, amen po, mga pangit na sitwasyon ng buhay natin. Pero mga kapatid ko kay Lord, always trust God's process. Merong purpose ang Panginoon. Amen. Merong purpose ang lahat ng mga bagay na nangyayari po sa buhay natin. Parang sa isang banga po, di ba po? Yung kapag hinuhulma yun, yung sa pottery, di ba po? Habang hinuhulma yun, grabe yung proseso. Di ba po? Yung mga bagay na pagdaraanan pa ng banga na yun hanggang siya ay maging maganda. Amen. Didesignan pa. Parang ganun din po, tayo ay pinapadaan minsan ng ating Panginoon sa apoy. Amen po, dinadalisay yung ating mga puso. Pero mga kapatid ko kay Lord, always trust God's process. Ano man yung mga bagay na nakagapos pa sa buhay natin, kayang-kayang i-break yan ng ating Panginoon. Patuloy lamang po tayong manalangin sa Kanya. Amen po. Minsan masakit yung proseso. Amen po, totoo naman po, di ba po? Pero patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. Patuloy natin isurrender ang lahat sa Kanya. Dahil dyan tayo inihahanda ng Panginoon doon sa mas malaking plano niya sa buhay natin. Amen po. Opo, minsan, grabe yung proseso, di ba po, kapag talagang ikaw na mismo yung nasa sitwasyon. Pero kahit ganun pa man na masakit, amen, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon at nananampalataya po ako na inihahanda tayo ng Panginoon dun sa mas malaking plano at purpose niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? Kaya yun po yung ating topic, a prayer that break chains. Ano man yung saan ka man bagay na nakagawa ng totohanang relasyon sa ating Panginoon. Kasi yung lola ko na po na yun, ang motto niya dati, na doon daw siya pinanganak, yun nga sa pagiging Katoliko, doon na din siya mamamatay. Pero alam niyo po, labis akong nagpapasalamat sa Diyos kasi grabe yung proseso ng Panginoon sa buhay po noon ng lola ko na yun. Kasi ngayon, kung dati ganun yung motto niya, pero alam niyo po ngayon, prayer partner ko siya sa biyaya ng Panginoon. Lagi ko siyang tinatawagan, tapos magpipray kami bago matulog, ganun po.
At salamat sa Panginoon kasi kahit paunti-unti, alam niyo po yun, mayroong ginagawa ang Diyos sa buhay niya. Kaya nung nakaraan po, tuwing anniversary po pala, salamat kay Lord kasi umaattend siya dito sa Linasin. Kahit na tuwing anniversary lang, pero sa ngayon, pero patuloy ko siyang itinitiwala sa Panginoon. At nung nakaraan po, hinatid ko po siya sa bayan kasi nagtitinda yun ng singkamas po doon sa istasyon, doon sa bayan ng Sanma. Tapos alam niyo po, salamat sa Panginoon dahil nung hinatid ko siya doon, meron kasi siyang biniling speaker na maliit. Tapos meron din po siyang cellphone. At alam niyo po, labis ako nagpapasalamat sa Diyos kasi nagulat ako habang nag-aayos siya ng mga paninda niya, inayos niya yung cellphone niya. Kasi yun lang po ang alam niya manonood at saka magpapatugtog. Tapos alam niyo po, kinonek niya dun sa speaker niya, tapos nagpatugtog siya ng mga praise and worship. Kasi yung cellphone ko na yon, bago ko binigay sa kanya, dinownloadan ko po ng yung mga kantang gusto niya, tapos hinaluan ko ng praise and worship. At sa biyaya ni Lord, alam niyo po yung pinapatugtog niya nung nandun kami, habang inaayos niya yung mga paninda niya, nagpapatugtog siya ng praise and worship. Kasi minsan po, alam niyo po, mayroong isa siyang testimony na habang siya ay nandoon sa bayan, tapos nagpapatugtog siya ng praise and worship, grabe daw po ang tumal. Ibig sabihin, walang benta, walang gaanong bumibili. Pero meron siyang testimony, hindi ko po malilimutan yon. Yung singkamas na tinda niya, alam niyo po, isang bultuhan daw na binili dahil nagpapatugtog siya ng praise and worship na makapangyarihan sa lahat. Ano pong gagawin natin? Magpatuloy lamang po tayo sa ating buhay paglilingkod. Amen po, dahil malaki ang plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po. Kaya purihin po ang ating Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa katagumpayan ng paghahayag at pag-aaral namin ng iyong mga salita. Salamat po Panginoon sa mga bagay ulit na muli mong itinuro, ipinaalala sa buhay namin Panginoon sa araw na ito. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming buhay paglilingkod, palagi mo kaming samahan. I-bless mo, Lord, lahat ng mga nakapakinig ng iyong mga salita sa Facebook, sa TikTok, at higit lalo dito sa Zoom, Panginoon. At buksan mo ang dukungawan ng langit, patuloy mong ibuhos, Panginoon, ang iyong nag-uumapang na pabor at pagpapala sa buhay ng bawat isa. Salamat, Ama. Ito po ang aming panalangin. Ibinabalik namin sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen po. Glory to God po. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastora Melissa Jane Pasul sa kapahayagan. Talagang tunay ang salita ng Diyos ay buhay. Tama po ba? At tinuruan tayo ngayon kung paano natin mararanasan yung pananalangin na talagang pumuputol ng mga kadena. Okay, ano ba tinutukoy na tanikala o chain ng Biblia? Yung mga tanikala ng takot na inilalagay ng kaaway sa atin, tanikala ng pag-aalala. Maraming mga bagay, alalahanin sa buhay, no? Kasalanan, bisyo, depresyon. Yan yung mga tinutukoy na tanikala o chain na minsan ay pakiramdam natin nakakulong tayo sa sitwasyon na parang wala na talaga tayong pag-asa. Pero salamat dahil sa gabing ito, tayo ay naturuan mula sa kwento na binasa ng ating tigapaghayag ng salita ng Diyos na natutunan natin kung paano mararanasan ang panalangin na sumisira sa mga tanikala. Ginagawa na natin ngayon. Ano po yun? Pananalangin. Dahil ang pananalangin ito ay talagang mabisa sa buhay ng bawat mananampalataya. Hindi mo po pwedeng sabihin na nagpipray ako naman, pastor Hindi ko na kailangan mag-join dyan. Nagpipray naman ako, may oras ako, may prayer time naman ako kay Lord. Iba pa rin yung sama-samang pananalangin. Napapansin mo, nagpipray ka nga mag-isa, pero nararanasan mo ba yung kapangyarihan ng panalangin? Ay hanggang ngayon, nakagapos ka pa rin sa tanikala ng kaaway. Kaya mga kapatid sa Panginoon, sa kabila ng kalagayan nila Pablo at Silas, hindi sila nawala ng pananampalataya. Okay? Hindi nila hinayaang kontrolin ng sitwasyon ang kanilang pagtitiwala sa Diyos, ang kanilang pananampalataya. Dapat ganoon din tayo. Mangyayari lang yan kung tayo ay patuloy na mananalangin. Ang panalangin na may kapangyarihan, sumisira talaga ito sa tanikala. Okay, panalangin may pananampalataya.
Hindi ito nakabatay sa nakikita, kundi ito ay nakabatay kung sino talaga ang Diyos natin sa buhay natin ito. Kaya tama ang definisyon ng we cannot please God without faith. Tama po ba? It's impossible to please God without faith. Kaya napakahalaga na manampalataya tayo. At angkinin na po natin yung mga bagay na idinudulog natin sa Kanya. Mismo ang ating Panginoon Jesus na nagsabi, whatever you ask in prayer, tama po ba? Believe that you have received it. Panghawakan mo na, natanggap mo na, at matatanggap mo nga. That's faith. Tama po mga kapatid sa Panginoon. Kaya huwag tayong bibitaw sa pananalangin. Okay, may pananampalataya ka, dapat makita yung iyong gawa. At ang gawa natin ay ang totohanang paninikluhod natin sa harapan ng Diyos. Manalangin kahit na hindi pa nakikita ang sagot, claim mo na. Okay, tandaan po natin, magtiwala tayo na may ginagawa na ang Diyos kahit tila hindi pa natin ito nakikita. Okay? Kaya ang pananampalatayang panalangin, yung prayer of faith, ay umaabot ito sa throne. Gawin natin. Ano pa isa? Ito ay nag-invite ng God's power to move. Niniwala po ba tayo kapag tayo nagdarasal ay talagang makikita at makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos kumikilos sa ating buhay. Nung nanalangin sila Pablo at Silas, ano nangyari? Paano pagkilos ng Diyos? Sinira lang naman ni Lord yung tanikala, yung mga nakagapos sa kanila. Ganon din mangyayari sa buhay natin, kapatid. Ano mga tanikalang meron ka, mararanasan mo ang paglaya kapag ikaw ay totohanang nananalangin sa Kanya. May mga tanikala na hindi kayang putulin ng ating lakas, karunungan o kakayahan. Ngunit, walang tanikalang mas matibay pa kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa oras na ito, isuko natin lahat kay Lord. Okay? Gawin natin lahat. Magagawa lang natin pagsuko kapag kinakausap natin siya. Ibigay natin sa Diyos ang mga bagay na hindi natin kayang solusyonan. Tama po ba? Patuloy na manalangin at huwag sumuko. Kaya huwag kang lilibad, kapatid, sa ating ginagawa ng pananalangin tuwing takip silim. Hindi naman araw-araw siguro marahil ang ating face-to-face prayer meeting. Tama po ba? Minsan ginaganap lang natin yan, minsan sa isang linggo. Okay. Kahit makadalo ka, di naman inuobliga na mag-araw-araw ka. Pero mararanasan mo, hahanap-hanapin mo ang ganitong gawain. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, maring hindi agad dumarating ang sagot sa panalangin natin. Ngunit, ang Diyos may maganda ng ipagaganap sa buhay na ito. Kaya may tanikala pa tayo ngayon sa buhay natin na kailangan natin ipaubaya na lahat sa kay Lord. Sagot mo, oo. Lagi tayo manalangin. Pray, offer in faith. Pray, mix with praise. A prayer that invites God's power to move. Tulad nila Apostol Pablo at ni Silas, maaari na kulong tayo ngayon sa iba't ibang uri ng pagsubok. Ngunit tandaan natin ito, ang Diyos nila, Silas at ni Pablo, ang siyang Diyos din natin na magpapalaya sa anumang talikalang meron tayo. No chain is stronger than the power of God. Muli, maraming salamat, Pastora Melissa, sa pagkagamit ng Diyos sa iyo, sa kapayagan